Alam niyo po ba na kahit drivers na kayo sa Pilipinas, kahit magaling na kayo at years na kayo nagda-drive, hindi pa rin yun assurance na papasa kayo ng mabilis sa driving exams dito sa Amerika. At kahit naman wala kayong experience sa pagda-drive, hindi rin naman yun hadlang na kayo ay maging successful sa pag-take ng driver's exams dito sa Amerika. Ang gusto ko lang puntuhin ay regardless kung ano man yung experience na meron kayo or baguhan man kayo, kailangan nyo pa rin paghandaan. Unang-una sa lahat, ayaw natin ng take 2. Bakit? Kasi syempre gastos, stress, sayang ang oras, di ba? So gusto natin isang take lang. And to be honest, may mga kakilala ako na magaling mag-drive sa Pilipinas na bumagsak dito sa Amerika sa driving exams. At hindi ko rin naman pwedeng sabihin sobrang dali ng exam. Hindi ko rin pwedeng sabihin sobrang hirap. Actually, nasa katamtaman lang, tama lang. Sapat lang siya para ma-gauge kung ikaw ba ay knowledgeable about yung mga patakaran, yung mga batas, road signs and all dun sa state na kinakalagyan mo. Sapat lang din siya para mag-gauge kung ikaw ba ay magaling na driver, marunong kang sumunod sa batas trapiko. So, ang gusto ko lang sabihin, kailangan yung paghandaan. 'Di ba? So, mag-start tayo sa written exam. Paano nyo ba paghahandaan yung written exams? So, unang-una sa lahat, syempre, mag-review kayo. It's either mag-aaral kayo sa isang driving school at meron silang lecture na ibibigay or mag-self-review kayo. Ang importante ay makuha nyo yung tamang reviewer for your particular state. Kasi syempre may mga state laws yan na kailangan mong pag-aralan at kailangan mong makasanayan. Pero yung mga karamihan naman sa mga road signs ay universal. So makikita mo yan sa kahit saang lugar, kahit saang state at kahit saang bansa. Pero syempre may mga batas or may mga batas trapiko na specific sa state mo na kailangan mong pag-aralan. So yun, pag nakuha mo na yung tamang reviewer, so depende sa state mo, kailangan mong magtanong sa DMV mo kung saan ba makakuha ng maayos na reviewer or kailangan mong mag-enroll sa review center. So pag nakuha mo na yan, kahit na may nagle-lecture sa'yo, sige sabihin mo nang nag-aral ka sa review center, pero kahit may nagle-lecture, kailangan mo pa rin mag-self-review. So ako kasi nag-self-review ako. Ang ginawa ko ay binasa ko from cover to cover yung reviewer ng 3 beses at inintindi ko. Minemorize ko talaga yung road signs, yung itsura ng road signs. Minemorize ko talaga. At as in kinutuhan ko siya, wala akong miss out. Inulit-ulit ko siya hanggang sa nasa isip ko na siya, kabisado ko na siya at kaya ko na siyang ipasa. So may mga test questions din na sample na pwede mong pagpraktisan online. Maghahanap ako, ipopost ko yung link pag may nakita ako. Pero nung time kasi na yon, hindi ko maalala kung meron ba akong test questionnaires na pinagpraktisan. Pero alam ko, nag-focus lang talaga ako dun sa reviewer na nakuha ko. And then, nag-ano rin kasi kami, nag-apply din kami kasi dun sa isang driving school na sila na rin yung nagpapa-exam. So, ang ginawa lang namin, may konting lecture na actually inaral na rin namin. Tapos ang kagandahan dun sa driving school na yon ay same day lang yung lecture. Isang araw yung lecture, tapos may mga tips sila kung paano mo ipapasa yung pagdadrive, yung mismong skills. So, at naging successful naman. So yun nga, sa written exams, ang tip ko sa inyo, cover to cover basahin 3 beses, tapos mag-memorize ng road signs, at huwag titigilan hanggat sa tingin mo meron pang cloud dun sa mga nabasa mo. Meron kang hindi naintindihan na term, mag-dictionary ka, mag-google ka. Hanggat hanggat may tanong ka at sa tingin mo hindi mo naintindihan, kailangan mong i-dictionary or i-google yun. Kasi ayaw mo na pagdating ng exam ay meron kang hindi maintindihan ng mga terms. So yun. Ano pa? Pwede ka rin mag-review center kung talagang may budget ka naman at gusto mo mag-review center. Mas maganda. So mas maganda na mag-self-review ka at the same time merong nagle-lecture sa'yo. So paano ba ipapasa yung skills naman, yung actual driving? So ito lang yung tip ko sa'yo, lalo na pag dati ka ng driver sa Pilipinas.
tignan mo naman kung saan ka pwedeng bumagsak. Dapat malaman mo din kung ano yung weakness mo. At 'di ba nag-aral ka ng para sa written exams mo? Yun din ang kailangan mong gawin. Kung ano yung mga theories dun sa written exam, yun din yung kailangan mong gawin sa actual driving. Ganon dito. Kung ano yung inaral mo sa theory, yun din yung gagawin mo sa skills. So ngayon, for example, pag nalagay ka dun sa road na 25 miles per hour ang speed limit, dapat mag-stick ka dun sa speed limit. Pag sinabing may stop sign siya, alam nyo ba may mga stop signs dito? Diyan sa Pilipinas, ang stop sign lang is yung pag nag-red yung light, 'di ba? Doon lang tayo mag-i-stop. Dito, may mga kanto rito na may nakalagay na poste, na may nakalagay na stop. 'Yon, papakita ko 'yan, ganyan siya. So may nakalagay siya na stop. So ang gagawin nyo is mag-i-stop talaga kayo at dapat 3 seconds yung stop. So ito yung nangyari sa mga friends ko. Dahil magaling silang driver, hala sige, ikot ng ikot, ikot ng ikot. Eh di bumagsak sila kasi hindi nila hinihintuan yung mga stop sign. So ang ginawa ko ngayon ganito, dahil yun nga yung naging struggle nila, ang ginawa ko is talagang nakastrikto ako doon sa 25 miles per hour dahil yun lang yung speed limit ng kalye na pinag-ikutan sa amin. So sabi, okay, dito kayo dumaan, dire-diretso lang, 25 miles per hour. Ngayon, lahat ng klase ng pag-iingat ginawa ko. At ito pa, lahat ng stop sign, hinintuan ko at binibilangan ko siya. Nagsasalita ako habang nagdadrive. Sa tingin ko nakakatulong yun kasi naririnig ng iyong nagpapa-exam, narinig ni kuya na lang tawag ko. Nakalimutan ko yung tawag sa kanila. So, naririnig ni kuya na alam mo yung ginagawa mo. So, sabi ko, okay, stop sign, 1, 2, 3, go. Kumaganon-ganon ako. Pero hindi ko sinasabing ganon ang gawin nyo. Pero sa akin kasi naging successful yung exam ko dahil ganon nga yung pinagagawa ko. So, 25 miles per hour, tapos 30 miles per hour. Gumaganon-ganon ako. Nagsasalita ako habang nagdadrive. So, pag nakakita ako ng hump, magbe-brake ako ng dahan-dahan. So, meron din silang pinagawa sa amin yung tinatawag na 3-point turn. So, inaral ko din yun kung paano mag 3-point turn yung paano, pag malaking sasakyan mo, hindi pwedeng isang ikot lang, di ba? Halimbawa, mag-U-turn ka. Hindi pwedeng isang ikot lang eh. Kailangan mag 3-point turn ka. So, 1, 2, 3. So, pinag-aralan din namin yun at ni-require kaming mag 3-point turn, mag 4-point turn, mag 5-point turn. So, lahat yun aaralin mo. So, ngayon, kung sa tingin mo, babagsak ka, ay kailangan mong mag-practice kahit magaling ka na sa Pilipinas. Especially, katulad ko, ang liit ng kotse ko sa Pilipinas, tapos ngayon naka-SUV ako, syempre, kailangan ko talagang paghandaan. So, eto pa, yung pag 3-point turn mo, pag lumagpas ka sa damo, di ba may mga damo sa kalsada, yung gilid ng kalsada, na hindi na siya part ng kalsada. Pag lumagpas ka doon, babagsak ka. Dapat pag aatras ka, pag nag 3-point turn ka, hindi ka lalagpas doon sa mga damo, babagsak ka pa rin. So yun yung mga, ang simple lang 'di ba, pero talagang ibabagsak ka. So kailangan kahit papaano isipin nyo na amateur kayo para maging bukal sa loob nyo yung learning na kailangan ko itong matutunan, kailangan ko mag-ingat, kailangan ko paghandaan. Huwag nyong ilagay sa isip nyo na sobrang galing nyo na kasi pag sobra-sobra yung confidence, hindi na kayo mag-aaral. May mga kilala ako, ay alam ko na yan, papasadahan ko lang yan kasi parang sa Pilipinas lang naman yan. Or alam ko na yan, driving naman na talaga ako matagal na. So, unfortunately, yung mga ganon, hindi sila pumapasa. So, ayaw nyo ng ganon, 'di ba? So, ayun lang yung mga tips ko sa inyo. Very petty na tips. Madali lang siyang, kumbaga kung tutusin, hindi ko na kailangan i-share. Pero, dahil may mga bumabagsak, ay kailangan ko rin i-share sa inyo para kahit papano, take one lang kayo. So, yun lang. Bye! Papasok na ako sa bahay namin.